Olivia's POV. Bumuga siya ng hangin. Relax, Olivia, huwag ka nang iiyak uli. Aniya sa sarili. Habang naglilinis siya, panay ang hila niya sa suot na palda. Ang iksi talaga. Kaya hindi siya komportable at pakiramdam niya. Bumagal ang kilos niya dahil kakahila doon. Hapon na, tapos niya na lahat ng trabaho niya. Di niya maiwasang maalalang sinabi kagabi ng amo niyang binata at di maintindihan ang sinasabi nito. Napakamot siya sa batok at inalis na lang sa isip ang sinabi nito. Madilim na dumating si Zed at may dalang mga gulay. Nasiraan daw to ng sasakyan sa daan kaya gabi na nakapagpahatid. Ayos ka lang ba? Namumutla ka, puna niya. Napansin niya kasi na maputla ang mukha nito at pinagpapawisan ng gusto. Ayos lang ako, Olivia. Nilapitan niya ito at sinalat ang noo. Wala naman tong lagnat. Nang lumayo siya rito, nakita niyang pulang-pulang mukha nito. Sigurado ka na ayos ka lang? Di niya mapigilan na mag-alala. Napansin niya kasi ang pagiging matamlay nito. Tumango si Zed. Oo naman. Napakamot to sa batok ng malakas na tumunog ang tiyan nito. Hinawakan niya to sa kamay at hinila pa upo. Diyan ka lang, huwag ka munang umalis. Magluluto lang ako. Sabayan mo akong kumain mamaya. Sa tingin ko kasi gutom ka lang. Di na nakapagsalita ang lalaki at umupo na lang. Habang nagluluto, sinigurado ni Olivia na masarap na ang ihahain niya. Mahirap na at baka magalit na naman ang amo niya. Ayaw na niyang mapagalitan at maliitin na naman siya nito kaya gagawin niya na maayos ang trabaho para di masayang ang pera nitong pinapasahod sa kanya. Naghain siya ng pagkain para sa amo niya. Pagbalik sa kusina, naghain na rin siya para sa kanila ni Zed. Kinunutan niya to ng noon na mapansing nakangiti ito habang nakatingin sa kanya. Anong iningiti-ngiti mo dyan? Nagsandok siya ng kanin at nilagyan ng kanin ng plato nito dahil alam niya na kaya ito namumutla dahil siguro sa gutom. Nilagyan niya ng tubig ang baso niya at saka uminom. Ang ganda mo kasi, bagay sa'yo maging asawa ko. Nasamid siyang bigla sa sinabi nito. Ano ba yan, Zed? Tigilan mo nga ako sa mga banat mo. Ayoko ba mag-boyfriend, no? Nangihina na nga sa gutom pero may lakas pa para bumanat. Lalaki nga naman. Sinasabi mo lang yan. Nakangiti pang sambet ng lalaki bago nagsimulang kumain. Ang sarap ng luto mo ah. Pwede ka na talagang mag-asawa. Hirit pa nito. Inirapan niya si Zed. Tumigil ka na nga at kumain na lang. Ang dami mo pang hirit eh. Imbes kumain ka na lang. Oo na po ma'am, kakain na po. Tumatawa pa ang sabi nito. Magana siyang kumain. Lalo pat may kasabay, hindi tulad ng pag mag-isa lamang siya. Salamat sa masarap na pagkain, ani Zed at ngumiti sa kanya. Dito na lang kaya ako maghapunan tuwing gabi para may kasabay ka. Natigilan siya sa sinabi nito. Sa bagay, pwede naman. Marami din kasing palaging pagkain at nasasayang lang dahil ang utos ni Miss Celia sa kanya. Dapat lahat ng niluto paghingi na ubos ay tatapon. Ikaw ang bahala, sabi na lamang niya. Bye Olivia, galingan mo pang lalo mga luto mo ha, para lalo akong ma-inlove sa'yo. Umuwi ka na nga, babanat ka na naman eh. Tinaboy niya to kaya malakas itong tumatawa ng umalis. Napailing siya, ang kulit talaga na isang yon. Di makaintindi na wala na siyang balak makipagrelasyon pa. Masyado pa siyang bata at marami pa siyang obligasyon para sa pamilya niya. Napahawak si Olivia sa dibdib. Nang pagharap, nasa harapan na niya ang amo niya. Masama ang tingin nito sa kanya. Stop flirting and do your work now. Kanina pa ako tapos kumain pero hanggang ngayon hindi ka pa nagiligpit just because you're flirting with that man. Halata ang ines sa boses nito at masama pa rin ang tingin sa kanya. Flirting daw? Di naman siya nakikipagharutan kay Zed. Para sa kanya, kaibigan niya si Zed. Nagbibiroan lang sila. Oo, siguro nga hinaharot siya ni Zed pero hindi naman niya ito ginaganon tulad ng sinasabi ng amo niya ngayon. Nag-iwas na lang siya ng tingin, nagyoko ng mukha. Baka bigla pa siyang matumba sa sama ng tingin ng mata nito sa kanya. Habang nililinis ni Olivia ang pinagkainan ni Sir Zefiro, napansin niyang wala nang natira sa mga inihain niya. Napangiti siya. Isa lamang ibig sabihin nun? Ibig sabihin na gustuhan nito ang niluto niya ngayon. Aba dapat lang. Ginawa niyang lahat para makapagluto ng ayos kahit kinakabahan siya dahil baka maulit na naman ang panliliit nito sa kanya. Pagkatapos magligpit, maglinis at maghugas ng mga pinagkainan, nagpahinga muna si Olivia sa kusina. Natigilan siya na may maisip. Dahil gabi naman baka pwede na siyang maglibot nang hindi nakikita ng amo niya. Hinintay niya muna ang mag-alas 10 ng gabi bago naglakad-lakad. Hindi talaga siya makapaniwala na makakapagtrabaho siya sa ganito kalaki na mansyon.
Ayon sa nabalitaan niya, isang amo niya sa may-ari ng pinakasikat na brand ng soft drinks hindi lang sa Pilipinas, maging sa ibang bansa din. Hindi lang yun, maging ang ilang mamahaling brands ng tsokolate, ito rin ang nagmamay-ari. Talagang napakayaman talaga nito. Kaya gustong gusto ito i-feature ng mga sikat na mga magazines. Pero hindi po payag si Zefiro. Ngayon lang niya naisip na kaya siguro napakaraming soft drinks at chocolate sa bahay nito dahil yon ang negosyo nito. Sana all pinanganak na mayaman. Napawaw siya na makarating sa malaking hardin ng mansyon. Grabe ang ganda. Kahit gabi hindi nababawasan ang ganda ng paligid. Dahil sa sinag ng maliwanag na buwan, tanaw ang magandang bulaklak na naroon. Dumagdag sa ganda ng paligid ang mga alitaptap na nagliliparan sa paligid. Umupo siya sa bench na naroon at manghang nakatingin sa paligid. Simula ngayon, pag mamasama ang loob niya, dito na lang siya pupunta. Nakakagaan kasi ng pakiramdam ang lugar. Tiyak gagaan ang loob ng kahit sino pag nakakita ng ganito kagandang hardin. Sa kabilang banda, halos hindi inaalis ni Olivia ang mata sa orasan. 20 minuto na lang at alas 10 na ng gabi. Ngayong araw ang paglilinis niya ng kwarto ni Sir Zefiro. Kailangan niya magsimula agad na maglinis pagsapit ng alas 10 at matapos sa loob ng 1 oras. Halos maduling siya sa pagtingin sa orasan. Nagmamadaling tumakbo para maglinis sa kwarto ng amo niya nang tumungtong ang alas 10. Hindi siya pwede na magpabagal-bagal dahil oras ang kalaban niya. Di alam ni Olivia kung bakit pati sa paglilinis kailangan may oras. Pero dahil yun ang bilin ni Miss Celia, susundin na lamang niya. Dahil hindi nakalak ang pinto, agad siyang nakapasok sa kwarto na nasa pinakadulo. Ito kasi ang sabi ng mayordoma, nasa pinakadulo ng kwarto ang amo nilang binata. Napakalaki ng kwarto nito. Halos apatin ito ang laki ng bahay nila. Malinis, mabango. Tulad ng amo niya, madilim dito. Palagi din kasing madilim ang mukha ng binata. Pinaglihi ata sa sama ng loob. Di na siya nagsayang ng oras at agad nang naglinis. Kailangan matapos sinisan ang kwarto na to bago pa maabutan ng binata. Teka, nasan pala si Sir Zefiro? Kung wala to sa kwarto, saan naman kaya to nagpunta? Daig pa niyang may power sa bilis maglinis kahit ang totoo. Parang wala namang dumi sa kwarto nito. Malakas bumuga ng hangin si Olivia nang matapos. Grabe, hindi biro ang laki ng kwarto kaya medyo nahirapan siya. Ngayon, ang banyo naman ng amo niya ang lilinisin niya. Pinilig niya ang mukha at saka inunat ang mga balikat, saka pumasok ng banyo. Dahil hindi nakasarang pinto, nakatuloy siya kaagad. Napanganga si Olivia sa gulat nang makita kung gaano kalaki ang banyo ni Sir Zefiro. Yung totoo, banyo ba talaga to? Mas malaki pa to sa bahay nila. Maglilinis sana siya nang bigla may tumayo mula sa jacuzzi bathtub na naroon ang amo niya. Nanlaki ang mata niya na makitang wala itong kahit anong takip sa katawan. Nagbukas sarap pa ang labi niya na nagpalipat-lipat ng tingin sa mukha ng binata at sa pagitan ng mga hita nito kung saan may malaking talong. Talong? Napatili siya na malakas at tatakbo pa sana, ang kaso nga lang, nadulas pa siya paharap sa binata dahilan para umangat ang maikli niyang palda at makitang undies niya. Nagmamadali siyang tumayo kahit nananakit ang mga siko niya. Nakita niya kasi kung paano nag-iba ang tingin nito sa kanya. May kakaiba sa tingin nito. Di niya maipaliwanag kung ano yun, baka mamaya di na talaga siya makalabas ng kwarto nito nang hindi nasasakal. Habang tumatakbo, napahawak pa si Olivia sa leeg. Pahamak naman si Miss Celia. Ang sabi nito sa kanya, wala sa kwartong amo nila ng alas 10 ng gabi. Bakit naroon si Sir Zefiro? Muntik na naman siyang madulas bago makarating ng kusina. Hinawakan niyang pisngi niya. Pakiramdam ni Olivia nangangapal yun dahil sa pinaghalong kaba at hiya. Sino ba kasing hindi kakabahan pag nakita ang amo niya na may matang nakakatakot? Tapos nakita niya pa ang talong nito. Naitakip niya ang 2 kamay sa mukha. Nakakahiya talaga. Ngayon lang siya nakakita ng ganon tapos sumalapitan pa. Huwag mo nang isipin yun, Olivia. Patuloy siya sa pagsampal sa mukha niya. Ito na ata ang pinaka nakakahiyang nangyari sa kanya. Nadulas na nga siya at nakitaan ng undies. Nakakita pa siya ng hindi dapat makita. Lalo lang namula ang mukha niya sa hiya. Grabe. Di napakali si Olivia nang maalalang hindi pa siya tapos sa paglilinis sa banyo at naiwan pa ang mga panlinis sa kwarto ng amo niya. Paano ko naman kukunin ang mga yon? Nagpalakad-lakad siya sa kusina. Kung babalikan ngayon, malaki ang chance na naroon pa rin ang binata.
Pero pag hindi naman niya nakuha, baka mapagalitan naman siya dahil iniwan niya ang trabaho niya at iniwan pa ang mga gamit panlinis sa kwarto nito. Nakagat niya ang labi at mahinang kinutusan ng sarili. Di naman siguro magagalit ang binata sa kanya dahil kailangan ni Oliviang tapusin ang paglilinis ng banyo nito at balikan ng mga gamit panlinis ay napilitan siyang umakyat. Nakahinga si Olivia ng maayos nang makita na wala na roon ang amo niya. Habang nagmamadali siyang maglinis ng banyo, napapasinghot pa siya. Ang bango kasi, naiwan ang amoy ng sabon ni Sir Zefiro sa banyo. Pagkatapos maglinis ng banyo, lumabas siya kaagad. Huminto muna siya saglit at tumingala. Talong lang yun, Olivia. Isipin mo na lang na gulay yun hinahalo sa pakbit. Tama, gulay lang yun. Teka, may talong ba na kulay brown? Napadilat siya. Muntik na siyang mapatili sa gulat na makita ang amo niya. Nakatayo sa may gilid ng pinto at matiim ang tingin sa kanya. Sir? Naku sir, hindi talong mong iniisip ko ha? Aniya rito at nagmamadaling tumakbo palabas ng kwarto nito. Nakakahiya talagang araw na to para sa kanya. Bakit bang malas na? Sa kabilang banda. Nakikinig ka ba, Olivia? Seryosong mukhang tanong ni Miss Celia. Talong po? Wala sa sariling sambit niya. Natutop niya ang sariling bibig. Anong talong? Ang sabi ko, nalinis mo ba ng ayos ang kwarto ni Sir Zefiro? Halata ang pagtataka sa boses ng mayordoma sa kanya. Tumango siya at nag-iwas ang tingin. Opo, Miss Celia, naglinis po ako na maayos kagabi. Tumikim siya at saka pilit nang umiti dito. Mabuti naman kung ganon. Halatang nasihan to sa sinabi niya. Ayos ka lang ba, Olivia? Ba't parang wala ka sa sarili? Masama bang pakiramdam mo? Tanong nito sa kanya na agad kinailing niya. Talalang puto sa pagkikita ko ng talong. Gusto niyang sabihin pero tinikom na lang niya ang labi. Ayos lang po ako, Miss Celia. Nakahinga siya na maayos dahil hindi siya pinagalitan nito. Ang akala niya kasi pagkagalitan siya nito dahil sa nangyari nung nakaraan. Ilang beses na rin kasi siyang nagagalit ang binata niyang amo. Kaya akala niya magsasabi to kay Miss Celia tungkol sa kapestihan niya. Miss Celia, yung uniforme ko po ba po pwedeng papalitan? Kasi sa totoo lang po napakaiksi eh. Naiilang po akong kumilos. Baka pwede lang naman po, dagdag niya pa. Nag-iisip na tumingin ang mayordoma sa hita niya. Umiling to at seryosong mukha na tumingin na sa kanya. Wag na, ayos na yan. Bagay na bagay nga sa'yo eh. Ani pa nito. Siya nga pala, nakilala mo ba ang pamangkin ko, si Zed? Tumango siya. Opo. Gusto pa niya sanang humirit tungkol sa uniforme pero tumalikod na to sa kanya. Huwag kang mag-alala. Wala naman makakakita sa'yo bukod kay Sir Zefiro at kay Zed na ganyan ang suot. Yun nga ang ayaw niya eh. Ang makita ng amo niyang gantong suot niya. Naalala niya kasi kung paano siyang nakitaan ng undies dahil sa kapestihan niya. Paano kung maulit yun? Diyan ka na muna dahil marami pa akong gagawin. Paalam nito bago tuluyang umalis. Napabuga na lamang siya ng hangin. Akala pa naman niya mapapalitan ng uniforme niya, hindi pala. Pagkatapos niya ipagluto ng almusal ang amo niya, nagpatuloy na siya sa paglilinis. Balak niyang tapusin agad ang mga lilinisin ngayong araw dahil gusto niyang tulungan si Miss Celia sa mga ginagawa nito. Ito kasi ang naglalaban ng lahat ng damit ng binata dahil hindi gusto nitong ipalaundry ang mga gamit. Pagkatapos magligpit ng pinagkainan ni Sir Zefiro at gawin ang mga gagawin niya, nagmamadali siyang pumunta sa laundry area para puntahan si Miss Celia. Anong ginawa mo dito na bata ka? Hingal na tanong nito sa kanya. Tulungan na po kita. Kumuha siya ng maliit na upuan at tumabi sa mayordoma. Hindi na, Olivia. Kung tapos ka na sa gawain mo, magpahinga ka na lang. Ako na ang bahala rito. Napangawi ito nang sumakit ang balakang. Ikaw ang magpahinga muna, Miss Celia, kasi mukhang masakit ang balakang mo. Huwag po kayo mag-alala. Malinis po ako maglaba. Totoo yon at walang halong pagsisinungaling. Labandera kaya ang nanay niya kaya't sanay na sanay din siya sa paglalaba. Saglit lang lahat yan, Olivia. Dahil automatic naman ang washing dito eh. Ang kailangan lang labhan ng mano-mano dito ay yun. Ginuso nito ang 2 basket na labahan sa kanya. Kaya mo ba yan labhan lahat? Napapangiwi pa si Miss Celia nang lalong sumakit ang balakang. Agad siyang tumango. Oo naman po, 2 basket lang pala. Sisiw lang yan sa akin. Salamat, Olivia. Ngayon lang to. Dahil talagang masakit ang balangko, sa totoo lang. Nakahawak sa balakang na umalis ang mayordoma. Matanda na talaga si Miss Celia. Nanlaki ang mata ni Olivia habang nakatingin sa mga lalabhan. Kapag minamalas ka nga naman.
Ginawa niyang lahat para iwasang isipin ang nakita niya, tapos ito lang palang makapagpapaalala sa kanya. Hindi lang makakapagpaalala, malalabhan pa niya ang mga brief at boxer shorts ng amo niya. Inangat ni Olivia ang puting pang ibaba ng amo niya na malaki. Napangiwi siya at napalunog. Pakiramdam niya tuloy na hawakan din niya ang talong nito habang hawak ang brief nito.